Okay, ang discussion ngayon would focus on tapeworms or cestodes. So this is entirely based upon my personal understanding of cestodes or tapeworms. So kung mapapansin natin dito, ito yung fundamental na parts ng tapeworms. So meron tayong ulo dito and meron yung per segment niya. Segmented kasi ang mga tapeworm, bebu. Ibig sabihin, pag segmented siya, ibig sabihin, per segment nito ay nagtataglay na ng different systems para mabuhay siya. So in example, if you're gonna kung merong tapeworm na lumalabas sa bibig mo or sa may bandang nostril mo, tapos sinila mo siya at naputol siya, it means na yung naputol na naiwan na tapeworm sa loob ng katawan mo, that would still survive. And mag-grow pa yun. Kasi per segment nito, meron ng different systems. Meron ng reproductive system and other sort of system that would allow it to sustain its life. So mabubuhay pa rin siya. Di ba, parang arte ko be? So, basta yun, segmented siya. Another thing is hermaphrodite ang mga tapeworms. Therefore, they don't have to have sex with other tapeworms para makapag-produce sila ng fertilized na egg. No. So, yung mga tapeworm, naglalabas sila ng itlog sa katawan natin and there are instances na namimisa yun, naging adult tapeworms. But typically, isa lang or dalawang tapeworm yung pwede mag-stay sa katawan natin kasi ang typical na ilalabas ng mga tapeworms ay fertilized egg lang. Yung egg na yun ay mailalabas sa feces natin or tae natin, then saka mamimisa pag nasa right na environment na like kanal or whatever sort of katubigan like ilog. Again, a segmented ang tapeworm. If you're gonna cut a tapeworm or mapuputol mo siya, mabubuhay at mabubuhay pa rin siya. Yung length nila may vary depending sa species ng tapeworm na tinutukoy natin. For the first one, we have here Tinea saginata. So, Tinea saginata is basically beef tapeworm. So, pag ikaw ay nakakonsume ng undercooked or hindi gaanong lalutong karne ng baka, like para bang pag nagka-samgyup ka or kumain ka talaga ng kinilaw or hilaw na baka, na contaminated. That's the distinguishable factor. Dapat contaminated yung karne ng baka with cysts or itlog ng Piña saginata or beef tapeworm itself. Para nga ma-infect ka. So you would now suffer from tiniasis. Tiniasis, yun ay condition na infected na ngayon ng beef tapeworm. Now, as for this one, curable siya. Mapapatay yung tapeworm ng praziquantel and niclosamide. So again, ito ay nakukuha pag ikaw ay nakakain ng para bang undercooked na baka or fresh na karne ng baka na contaminated ng itlog or cyst ng beef tapeworm. Next, we have Taenia solium. As for Taenia solium, this is known as pork tapeworm. So mga nakukuha to sa karne ng baboy na undercooked or pag nagkasamgyup ka nga na contaminated yung karne ng baboy ng mga itlog or cyst ng Taenia solium. Same yung condition, we are dealing with Tiniasis. Ang difference lang nito sa beef tapeworm is that mas malala o mas severe yung case ng teniasis ng pork tapeworm in the context na you may suffer from neurocysticercosis. Ano bang ibig sabihin nitong neurocysticercosis na term na to? Ito, namamaga yung utak mo. Bakit namamaga, be? So, yung pork tapeworm kasi, pwede magkaroon ng cyst yan or larvae yan. Tapos pwede mag-travel ngayon dun sa mismong utak mo. Ngayon yung larvae niya or yung cyst na mismo, pag namatay yan, magkakos ngayon ng pamamaga ng utak mo. So magkakaroon na ng encephalitis, which would, tas yung mga symptoms mo ngayon, pwedeng magkaroon ng seizures, na nagugulat ka na lang, biglang mahingisay ka na lang, wala ka namang epilepsy. Pwede magkaroon ng pressure sa utak, so mas sasakit na yung utak mo, pwede ka rin magkaroon ng behavioral changes sa konteksto ng neurocysticercosis. Kaya siya a lot more deadlier when compared or a lot more harmful when compared kay Piña saginata. So again, it's also curable by praziquantel and albendazole. Now, if we're gonna go back with the concept of cyst kasi be, di ba, may itlog yung uod or tapeworm ng itlog. Tapos yung itlog na yan, mamimisa yan, magiging larvae na para bang, yung larvae na yan be, mag-form ng shell yan sa labas niya or shell or outer covering. Tapos yung cyst kasi, ang mga cyst ay active na buhay na parasite, pero hindi sila gumagalaw. They don't move at all. So pag right na yung environment, saka magkakaroon ng existation, lalabas ngayon yung larvae,
dun sa cyst na yun. So kung sakali mang yung cyst na yun na may lamang larvae ng Taenia solium ay namatay na sa loob ng utak mo, dun siya ngayon magko-cause ng swelling or pamamaga sa utak mo, which would make it very deadly. Next, we have Diphyllobotrium latum. Sa konteksto ng Diphyllobotrium latum, mga be, ito yung pinakamahabang tapeworm na nag-e-exist. At karaniwang tinatawag as fish tapeworm kasi nga nakukuha siya sa mga freshwater na isda. Pero bakit ba na sa mga salmon siya nag-e-exist? Sabi nila salmon or salmon. It depends na lang kung anong gusto mong pronunciation sa term na yon. Yung mga salmon kasi be, hindi lang sila nag-e-exist sa salt water. Rather, nag-e-exist din sila sa freshwater. Dumadaan sila sa freshwater whenever they would try to migrate or go back to their homes para mag-reproduce. Ngayon, kaya yun na, by the time dumadaan sa saltwater, saka pumapasok ngayon yung larvae ng Typhlobotrium latum sa katawan mismo ng salmon. That's why yung mga salmon na iba nagtataglay ngayon ng cysts or larvae ng Diphyllobotrium latum. Kaya pag mahilig ka sa sashimi or sushi or fresh na salmon, the context is pag contaminated yung salmon ng Diphyllobotrium latum eggs, then there's a tendency na magkaroon ka ng sobrang habang tapeworm. Ang Diphyllobotrium latum ang pinakamahabang tapeworm na nag-exist in nature. So sobrang haba nito. Now the condition now is Diphyllobotriasis. Again, ang Diphyllobotrium latum ay nabubuhay lang sa mismong mga freshwater fishes. But there are tendencies na mabuhay sila sa salmon kasi nga yung salmon kaya mag-thrive or mag-survive sa saltwater tapos sa freshwater. So ano bang meron sa Pilipinas? Meron ba to? Yes, meron po sa mga tilapia na sa other sort of freshwater fishes na contaminated. Again, ang konteksto dito, makukuha mo lang siya pag kumain ka ng undercooked or hindi luto na karne ng mga contaminated na isda. The cure is praziquantel. Next, we have Hymenolepsis nana. As for Hymenolepsis nana, this is very typical in the Philippines. Ang other term niya ay dwarf tapeworm. So kung meron tayong very dax, very mahabang tapeworm na Diphyllobotrium latum, meron tayong very jutes din na tapeworm na around 2 inches lang or 3 inches or 4 inches yung haba niya. It may vary depende sa adult na tapeworm. Now, ano ngayon ang distinguishable na feature ng dwarf tapeworm? Ang dwarf tapeworm or Hymenopsis nana, it has a capacity for auto-infection. It could reproduce into its own. Ibig sabihin nito, di ba sabi ko kayo nga, natural na ang mekanismo ng mga tapeworms, ang pinoproduce lang nila sa loob ng katawan natin ay mga itlog. Kasi yung mga itlog na yon, mababa yung chance na mag-turn sila into adult tapeworm. Diba? Mag-turn lang sila into adult tapeworms pag sila ay nailabas sa tae mo, naging lamisa yung itlog, naging larvae, tapos papunta na naman sa isang host nukan. Pero sa context ng Hymenolepsis nana kasi, yun mismo, yung mga eggs nila ay naging larvae, then naging adult tapeworms na Hymenolepsis nana. So dumadami yung Hymenolepsis nana or dwarf tapeworm sa loob ng katawan mo, then nag-reproduce sila. So nagkakos ngayon ng auto-infection. So yung source ng infection ngayon ay nagmumula na mismo sa sarili mong katawan. Diba? But then again, this one is curable by praziquantel. Very common to sa Pilipinas kasi pag yung mga bata ay, lalo sa mga bata, na hindi properly dewormed, na mahilig maglaro sa kanal or sa mga dirty places na contaminated. That's the feature dapat. Contaminated yung kanal ng cysts or itlog ng dwarf tapeworm itself. The condition is Hymenopteriasis. Huy, ano daw? And the last one is Echinococcus granulosus. Echinococcus granulosus is basically your dog tapeworm. So yung mga aso natin, mga be, ay maaari din magtaglay ng tapeworm. So the condition now is echinococcosis. The cure is albendazole. So pwede bang mahawa ang tao with this tapeworm? Pwede be, pero very rare lang nukan. Kasi nga, yung itlog nila or cyst nila ay pwedeng nasa fur nila mismo, sa paw nila, sa tae nila. Tapos pag hindi proper yung hygiene mo, pwede mapunta sa'yo via fecal and oral route. So these are the fundamentals of tapeworms. Ito lang yung kakaunting tapeworm na provided sa inyo. But I hope you get
main ideas of tapeworms, sabi ko nga sa inyo, segmented sila. Pag naputol, mabubuhay na naman yan. And there are tapeworms typically na nag-i-stay sa katawan mo. Isa lang sila nag-produce lang ng itlog. But then again, may mga tapeworms man like yung dwarf tapeworm na kaya magpadami sa loob ng katawan mo. Yung feature ng life nila kasi, be,